Ang Holy Spirit ang siyang nag-empower sa bawat isang follower ni Jesus. Ang Holy Spirit ang nagdedwell sa bawat isa sa atin at nagbibigay kapangyarihan upang mabuhay ng tama at may kabanalan sa pananampalataya sa Diyos. Ang Holy Spirit ang wisdom leading to sound judgment sa malalim na pagkakaunawa sa katotohanan ng buhay. Ito rin ang counsel na guidance natin sa pagdidesisyon, ang nagpapamulat sa atin sa best course of action na dapat nating tahakin. Ang Holy Spirit ang ating fortitude na nagbibigay ng lakas at katatagan sa ating mga pagsubok. Ang Holy Spirit ang ating piety, ang nagbibigay sa atin ng life of prayer and worship at devotion natin sa ating Panginoon. Ang Holy Spirit din ang nagbibigay sa atin ng takot sa Panginoon upang layuan natin ng kasalanan at mabuhay na may pagsunod sa Diyos in humility and reverence. Seven signs that you have the presence of the Holy Spirit. Number 1, inner confirmation. Kapag sa sarili mo ay may nararamdaman ka na may assurance ka na ikaw ay anak ng Diyos, malamang taglay mo ang Holy Spirit dahil sabi sa Romans 8 verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Number 2, transformation and renewal. Kapag may urge, may eagerness sa iyo na magbago, gusto mo ng renewal ng heart and mind para sa Panginoon, nasa iyo daw ang Holy Spirit. 2 Corinthians 3 verse 18 describes this transformation. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Number 3, guidance and wisdom. Kapag nararamdaman mo na may nag-guide sa iyo sa tamang desisyon at dama mo na natututo ka sa mga pagkakamali mo, malamang nasa iyo ang Holy Spirit. In John 14 verse 26, Jesus promises, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you." Number 4, bearing of the fruit. Kapag ang evidence of the Spirit's work ay nakikita sa iyong character through the fruit of Spirit. Sa Galatians 5:22 verse 23 outlines this fruit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag ito ay nire-reflect mo sa iyong buhay, nasa iyo ang Holy Spirit, kaibigan. Number 5, conviction of sin. Kapag nakakaramdam ka ng urge na magsisi, magrepent sa kasalanan, ayaw kang patulugin ng konsensya mo, ika nga. Sa John 16 verse 8 explains, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Number 6, empowerment for service. Kapag meron kang urge na i-offer ang skills and talents mo at magsilbi sa gawain para sa Panginoon, Holy Spirit yan. Acts 1 verse 8 affirms this empowerment, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me. Number 7, peace and assurance. Kapag nakakadama ka ng kapayapaan at assurance, kahit nasa gitna ka ng pagsubok ng buhay, kapatid, Holy Spirit yan. Philippians 4 verse 7 promises, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Napakasarap mabuhay ng may taglay ng Holy Spirit, di ba? Kaya sa pagsusumiksik natin sa Panginoon, ang tunay na lingkod ng Diyos ay humihiling na ilagak sa Kanya ang presensya ng Holy Spirit. Tara kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong dakila at makapangyarihan, ang lumikha ng langit at lupa, author ng bawat buhay, kami nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawa at nagagawang kasalanan. We repent, we surrender, Panginoon. O God, we invite your Holy Spirit to come
fill the hearts of your faithful children. Gabayan kami sa buhay at itama ang aming daraanan patungo sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Bukas ang aming puso, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa aming buhay. Nagpapalinis kami sa iyo, O Diyos, sa pamagitan ng iyong Holy Spirit. Give us inner confirmation ang buhay namin ay hawak ng iyong mga kamay. Peace and assurance, Panginoon, na kasama ka namin at kami ay may kalakasan at katatagan sa lahat ng pagsubok ng buhay. Sa iyo namin iniaalay ang aming buhay sapagkat ikaw naman ang nagbigay nito. Ikaw ang purihin at sambahin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen.